In my honest experience na mai-share ko sa inyo, ito yung mga ola na nasubukan ko na talagang maglulubog sa inyo sa utang. Maging aware kayo na huwag kayong padalos-dalos na mangutang sa mga ito. Maging leksyon sana para sa inyo itong mga i-share ko sa inyo yung mga ola. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo yung video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share para sa aking mga social media at paki-hit lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga usapang online lending apps. At disclaimer, hindi ko po kayo hinihikayat na mangutang dito sa mga online lending apps. Ako po, sinusubukan ko pong silipin, i-review para magkaroon ako sa inyo na shared experience at tamang expectations kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para maging aware po kayo sa mga ganitong klase ng mga online loan apps. At hindi rin po ako nuunsinte na huwag kayo magbayad ng utang. Kung may kakayahan naman na po kayo magbayad ng utang, bayaran na lamang po. At kung magkano man yung nahiram ninyo, makipag-dialogo na lamang po kayo diyan sa mga nautangan natin kung sakasakali magkakaroon kayo ng problema dito sa mga online lending apps. At ito, i-share ko sa inyo yung mga ola na nasubukan ko na talagang kapag ka nag-overdue ka o kahit bayad ka o kahit magbayad ka, makakalubog ka sa utang at magkakaroon ka ng harassments in the way na hindi rin basta-basta. Okay? Simulan muna natin dito kay Digido. Na ngayon, big loan na raw. Sabi yun ang usap-usapan. Kasi si big loan na yung naniningil ngayon in the part of Digido dahil si Digido revoke. Okay? So, yun ang ngayon, yung nakikita ko, mga nakasilip ko sa big loan apps. Okay? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Si Digido, isa sa mga nasubukan ko talaga in the past few years, 2023, nagsimula yung aking problema sa mga ola. Si Digido, although naibalik ko naman po halos yung mismong principal amount, but the problem that time talagang yung tubo lumulobo. Kahit na makapagbayad ka na ng mahigit pa doon sa principal amount at halos naging doble na yung binayad ko, in my 3.5 na principal amount, naging 5.5 po siya. Kasi yung una, nabayaran ko kagad yung month, then pangalawa, nabayaran ko pa rin. Yung pangatlo, nagka-problema, talagang nagkaroon lang ako ng problem in that time na kung saan babayaran ko sana. After a week, nagulat ako. Yung 2,200 na dapat ihulog ko by that month, naging 3,000 plus na. Kaya sabi ko, akala ko, yung principal amount lang ang magkakaroon ng dagdag penalties. Yung pala, pati yung tubo na partial payment monthly, dinadagdagan din every day. So, yun doon ako nalubog ng gusto sa utang dyan kay Digido o / big loan daw ngayon. Sabi, di ba? Pero sa silip ko, parang talagang iisa na sila. Either binili ni Digido or either nag-collab sila. I don't know. But still, Digido is revoked during this recording na ating tinatalakay. Sumunod, by that time din, meron akong Mr. Cash. That I admit na may mistake ako sa pagkakaroon ng utang sa kanila. Inaamin ko naman po na hindi ko talaga siya nabayaran. Kasi medyo magulo yung isip ko by that time. Yung, alam mo na yung wala ka sa wisyo dahil nga sa sobrang dami mong iniisip, nagkakaproblema ka sa financial na tinanggap ko yung offer na if I remember it correctly, 9,000. Then, ang akala ko, pagka 45 days to pay. Okay, yun ang pagkakaintindi ko. Yung pala, after na mga 15 days, may naningil. Sabi ko, bakit naniningil? So, siguro dahil in my curiosity, akala ko 45 days, yung pala 15 days siya. Then after nun, ang tubo, ang penalty pa niya is 1% per day, if I remember it correctly. Hanggang sa hindi ko na po siya nabayaran hanggang ngayon, no? After 6 months, parang tumigil sila sa pag-ano. Kasi nagbanta sila sa akin na papabarangay, small claims. Then that time, nagpunta na nga ako yung sa mass filing. At sabi nga ng abogado, mas maganda mag-file na sila ng kaso sa korte. So yun. So siyempre, tinanggap ko yung advice. Yun ang ginawa ko. Hintayin ko na lang sila mag-file sa korte para yung babayaran ko is magkaroon ng tamang mediation at tamang tamang judgment, tamang
paghatol ng judge kung sakasakali mang umakyat kami sa korte. Yun nangyari. Kahit si DJ to, ganun din. Hinihintay ko rin magpali sa akin ng small claims. Then, ito recently lang, no, last year lang, nagbalik ako sa pag-utang, hindi para mag-pharma, iba yon, para mag-review, para mas maibigay ko sa inyo yung mga tamang expectations na sinusubukan ko. Total, meron man ako extra income dito sa YouTube, but unfortunately, nagkaroon ng problema ang YouTube ko. Hindi mo siya demonetize, hindi na siya kumikita ng ganun kalaki, na nagiging dahilan para ito yung gawin kong pangbayad doon sa mga utang na sinusubukan ko. Then ito, Supreme Money Loan Apps. Sinubukan ko siya, no? Grabe, for 7 days, ang inutang ko na approve sa akin is 800. Na-disburse siya 800, no? Nag-disburse siya 400, na as in talagang kalahati. In just 7 days, kailangan bayaran mo ng full amount na 800. Pero, ito yung ito yung that twist nung ola na ito. 5 days before may due date, nagsimula na silang mangharas. Nakapagbalag-bagan pa ako doon na sabi ko, hindi ako papayag na magbabayad ako ngayon. Dahil nakalagay sa apps, is bukas pa. Okay? Talagang, yung maghapon na yun, yung 5 to 6 days before the due, talagang panamak na yung mga email sa akin na ipopost ako, something like that. Then, pagdating ng due date ko, gabi ko siya binayaran. Gabi nga, halos maghahating gabi na, siguro mga alas 11, if I remember it correctly. Kinabukasan naman tumigil. Inuperan pa ako. Pero sabi ko, ayoko na. Ganyan sila. Kaya lulubog ka talaga niya sa utang, no? And then, ito ang ilan pa, yung Quickla ng Copperstone. Although, I'm a good payer before, yun nga, sabi kasi, hindi na nga kumikita itong YouTube ko ng talagang monthly. Nagkaroon ako ng problema. This recently lang, bare months. Kaya ito, medyo may loan ako sa kanila, existing loan, may balance ako sa kanila, na hindi ko nabayaran. Medyo 7% per day, interest, penalties. Medyo hindi ko kayang bayaran. Sabi ko, kung hindi ko mababayaran itong mga ulan na subukan ko ngayon na inire-review dahil nga nagkaroon ako ng financial problem, maghihintay na lang ako na mag-offer sila ng principal amount loan. At ito yung pinaka-importante na gusto ko i-share sa inyo. Cash Express. Cash Express na sobra rin sa penalties pagka nag-overdue ka. Akala ko kasi, in my part, in my own thinking, no, akala ko papayag din sila kapag nag-overdue ka, pwede pa rin humabol ng hulog after the past few due dates. Kunwari, nagpasa ko ngayon, nagpasa ko na ilang buwan, akala ko yung susunod na buwan, pwede na ako maghulog ng kahit yung monthly payment na, example, 500, 600, 700, like that. Hindi pala. Kailangan pala bayaran mo na ng buo. Or something na partial payment na kulang doon sa buwan na hindi mo nabayaran. Kasi ang utang ko sa kanila is principal amount is 1.5. Na ang kailangan kong bayaran ngayon in full amount is, if I will just say, it's giving 3,700 na full payment para matapos yung aking utang. Though, wala akong perang ganun kalaki. Sa totoo lang mga kadyani, ang sinasahod ko, pambayad lamang po ng aking bills dito sa bahay, pambayad sa kuryente, so mga ibang gastusin pa. Nagtutulong pa ako doon sa aking mother na may dementia at doon sa kapatid ko, no? Kaya medyo kapos pa rin at marami pa rin akong personal na utang. Hindi ko sinasabi hindi ko babayaran, ha. Ang sinasabi ko lang, hinihintay ko kung sila ay magbibigay ng principal amount, baka yun na lang ang i-grab ko for the opportunity. Unlike sa bills na talagang even though 3 years na, nagbigay pa rin sila ng principal amount offer, installment pa. Di ba? Mas okay talaga sa lahat ng binanggit ko, ang pinaka-the best dito si Bill is. Okay? Pero yung mga binanggit ko, yan yung mga ulan na maglulubog sa inyo sa utang. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambingan ko sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.